The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Pastor, good morning. Good morning, Cha. Good morning, Ted. Sana'y Uy. maayos na ang aking internet connection today. Maganda na. Kamusta ang weather dyan sa inyo sa Rizal? Well, pinakabako kahapon dahil yung baha nando sa labas ng gate. Hindi na lang pinapasok ng Ate Grace mo. So, Oo. Pinauwi niya yung baha. Oo. medyo humupa na ngayon. Sana ngayon magtuloy-tuloy na wala ng ulan. Oh, so hindi Yan. ulit kayo nakalabas kahapon, Pastor, kasi sa gate nyo hanggang saan umabot yung baha? Hanggang, hindi naman tuhod. Hanggang doon sa Gutter deep. gutter deep. Yes, tama ka Yun. doon. O sige, we're hoping and praying for a better weather today. Pero syempre, umulan o kahit anong weather pa po yan, Yes. mainit, nandiyan pa rin si Pastor Jeff. Anong magandang balita ngayong araw ng Martes? Well, sakto to dahil pabago-bago yung panahon. Napansin nyo po, halos lahat naman kasi talaga sa buhay nagbabago. Pabago panahon tulad ng naranasan natin ngayon. Nagbabago yung season ng buhay, trabaho, ekonomiya, even relationships natin, emosyon, even yung pangatawan nga natin nagbabago. No? So may mga taong nagsabi sa'yo, nandito lang ako palagi sa tabi mo. Pero pagka nagkaroon ng problema, nawawala. Or may mga tao na nga ako magbabayad sa sweldo, pero nung sumweldo, alam mo yon, nagkalabuan na. Ang hirap magtiwala sa mga taong, alam mo yon, hindi mo pala masasandalan. Kaya po, minsan, nawawala na rin tayo ng tiwala sa sitwasyon, sa organisasyon, sa tao. Pero ito pong pag-uaralan natin ngayon na attributes o katangian ng Diyos ay siya'y hindi nagbabago. Sabi po sa Malakias 3:6, sinabi pa ng Panginoong makapangyarihan, ako ang Panginoon, ay hindi nagbabago. Ang tawag po namin dyan, yung mga pastor na may mga nag-aral ng konting theology, ay the immutability of God. Hindi raw po nagbabago ang Diyos sa kanyang karakter, sa kanyang nature, sa kanyang mga purpose, at sa kanyang faithfulness. Ibig sabihin po, kung faithful siya noon, faithful din po siya ngayon. Pag nagbabasa kayo ng Biblia sa Lumang Testament, faithful si God sa mga Israelita, faithful siya sa tao, faithful din po siya ngayon. Kung loving siya noon, loving din siya ngayon. Kung holy siya noon, holy siya ngayon. Ibig sabihin, yung standard niya, pagmamahal niya, hindi po nagbabago. Kaya po ibig sabihin, kung mapagkakatiwalaan natin ang Diyos noon, mapagkakatiwalaan din natin siya ngayon. Ano po implikasyon na si Lord ay unchanging o hindi nagbabago? Una, may matatag na pundasyon yung pananampalataya mo. Right? Kasi kung nagbabago siya, nakakatakot. Kahapon, mahal ka. Ngayon, hindi na. So imagine niyo yung isang barko na nasa gitna ng storm o bagyo, okay, yung barko na yon, kung hindi naka-angkla, aanurin na lang yon. At delikado pag may matinding bagyo. Ang Diyos po natin ang ating angkla na hindi nagbabago. Pangalawa, we can trust His promises. Kapag yung tao po nagbabago ng isip, ang hirap pagkatiwalaan. Pero ang Diyos po, kung ano yung pangako niya noon, mananatili siyang tapat sa pangako niya hanggang ngayon. At lastly, hindi po nakadepende ang Diyos sa emosyon o pakiramdam natin. Ito po yung importante kasi minsan feeling natin, Lord, hindi kita maramdaman, parang ang layo mo. Pero si Lord, hindi actually lumalayo. Yung character niya, yung faithfulness niya, lagi mong masasandalan. Tanong, okay, ano ngayon yung nagbabago sa buhay mo na nagbibigay sa iyo ng fear at uncertainty? May pinagdadaanan ka bang transition sa buhay mo ngayon na natatakot ka na baka hindi maganda ang ending? Tandaan natin, sinabi sa Malakias 3:6, sinabi pa ng Panginoong makapangyarihan, ako ang Panginoon ay hindi nagbabago. Ay manalangin, Panginoon, salamat po na ikaw ay hindi nagbabago. You're the same yesterday, today, and forever. Kaya Panginoon, kami maaaring mamuhay na may kumpiyansa, may pagtitiwala sa iyo dahil ikaw ang Diyos na mapagmahal at ikaw hindi magbabago magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen indeed. Thank you, Brad Jeff. Salamat muli. Amen. So, patuloy natin pagdasal na magbago naman na yung panahon at gumanda na. Yan. Ted? Oo nga. We do not lose hope. Yeah. Yes. Kasi itong sila Aaron kanina umaga tsaka si Neb, tatanong sa akin Ano sabi? Itong batang ito, may Oo. pag-asa pa ba ang bayan? Narinig ko siya, si Neb, tinatanong. Wow. And maganda yun for his age, at least naman aware siya no sa social issues. Yun ang maganda.
Hindi ba? Pero ano bang sagot doon, partner? May pag-asa pa ba? Anong Yes, sagot ano ba, mo? Ted? Ano sinagot mo sa kanya? Hindi ko masasagot yan. Ayun ang mahirap. Ikaw ba, Pastor? Oo. hanggat May Diyos, may pag-asa. Amen. hanggat Oo, may totoo. buhay, may pag-asa. Yan. Ano ba Ted ang balita? Hanggang kailan ba ganito maulan? Sorry, hindi pa ako The rest of updated. the week, Pastor, yun ang sabi ng pag-asa. Ha? Until the rest of Hindi. the week. Hindi. Webes medyo mas gaganda ng konti, pero may pag-ulan pa rin. Yun ang sinasabi nila. Pero may binabantay ang low pressure area. Okay. Sige, para maplano ko lang yung paglalaba ko. Tama yan, hirap magpatuyo ngayon. Totoo ka dyan. Oo, malulublo. Oo, totoo. O, sige, Pastor. So, paano? Bukas ulit, Miyerkules na. Maraming salamat Ate Belen Gomez at Ate Pinky Gonzalez. Thank you for listening. Paalam na ako, ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. And serving the people, Brad Jeff Eliscopides sa ating The Daily Bread. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.